Maraming nakapansin na na pumapayat dito si Marcos. Marami nakapansin, pati yung mukha niya nalalaglag na. Parang nangingiwi na ng todo. Pinabulangan ng Malacanang ang kumakalat na medical record na may malubhang infection daw sa bituka si Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas din ng video ang palasyo para patunayan na maayos ang lagay ng Pangulo. Narito ang Express Report ni Maricel Halidi. Masigla at nakikipaglaro pa si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang asong si Oreo sa bagong video na inilabas ng Malacanang. Kiss as ang pota. Ang cute naman ng dog. Ayop talaga. Kagabi, sa gitna yan ng ulat na pinagpahinga pa ang Pangulo habang nagpapagaling mula sa sakit na diverticulitis. Ayon kay PBBM, bagamat may mga iniinom pa siyang gamot, maayos naman ang kanyang kalagayan. Handa na rin daw siyang bumalik sa trabaho. Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. Balik normal na rin daw ang diet ng Pangulo. Ayon sa kanya, nilimitahan siya sa solid food noong nagkasakit siya. Nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Sip-sip na sip-sip yung nagbibidyo. Talaga? Pero alam mo maraming nakapansin hindi ko alam kaya nga tinatanong nung iba, eto ba ay dahil doon sa sinasabi ni Senator Amy na talagang tuloy-tuloy yung mga ginagawa nila dyan. Naku po, yung kaya ang dahilan nun. Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede ngayon na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Matatandaang hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa pagpaparangal sa mga government workers sa Malacanang kahapon ng umaga. Pero siya naman ang nanguna sa donning of ranks ni PNP Chief General Jose Milencio Nartates. Ibinahagi rin ng Pangulo na nakipagpulong siya sa ilang miyembro ng gabinete nitong Yung mga nilalabas na larawan ng pag-attend niya, larawan lang, hindi ho video. Magtataka kayo. Pero yung iba, video. Kasi sinasabi, di ba, 2 hours. Sabi nito, may merong panghirit si pangalan nito, si Claire Castro na kesyo 2 hours daw yung tinagal nung meeting na yun. Malay ba namin kung 2 hours yung meeting, pero 1 minuto lang siya doon para nagpicture lang siya. Di ba? Itong mga to talagang tinatarantado ang taong bayan Lunes. Kumakalat din ngayon ang umano'y resulta ng whole abdomen CT scan ng Pangulo. Nakasaad dito na may severe diverticulitis o infection sa bituka si Pangulong Marcos at kailangan daw ng agarang surgical consultation. Wala rin daw kaliwang kidney ang Pangulo. Tinablayan ng Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, peke ang naturang medical record at hindi galing sa anumang lehitimong medical examination. Sinigundahan naman yan ng St. Luke's Medical Center. Sinabi ng pamunuan ng ospital na sinusunod nila ang confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente. Tanging sa mga pasyente at otorisadong tao lang sila nagbibigay ng medical records. At bilang patuloy pa nga na talagang kausap ni Yuse Claire Castro ang Pangulo, nag-selfie ang dalawa. Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayot talaga ako. Ako sir, hindi. Kasi galing ako sa... Hindi. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Talaga, sip-sip. Yakapin mo na rin. Alam mo, naalala ko tuloy yung yung AI. Yung AI na aso at saka si Marcos. Nakita niyo yun? Ayoko lang i-post yun. Baka mamaya awayin tayo ng mga mahilig sa aso kasi binababoy natin yung aso. Nakita ko yun Kaya lang sabi ko, wag na nga natin i-post to. Baka magalit pa yung mga mahilig sa aso. Hindi kasi alam ko yan. Kaya ganyan si Mocha. Talagang konting bagay lang dun sa aso. Nagagalit yan. Pagka inaano yung mga aso, kala mo talaga bata Totoo naman. Ganyan ang trato ng mga
fur mom eh. Kaya nga hindi ko na pinotion eh. Kasi baka insensitive sa mga mahihilig sa aso. Kasi mantakin mo, ilagay yung mukha ni Yusik Claire doon sa aso. Tangin nang yung babuyan yun. Parang binaboy. Di ba? Eh, syempre, wag naman ganun. Ha? Wag naman ganun dahil nabababoy ngayon yung mga aso dahil sa kanya. Ayop yan, oo. Ay, nako. Anyway, ganun talaga buhay eh. Ito. Ang issue lang kasi natin dito, mga kababayan. Sabi nga ng iba, yung mga panglabas na madali lusutan po yun eh. Yung tulad na kesyo mag-video nang wala pang 1 minuto. Tapos yung mag-picture, kunwari, umaattend ng meeting, madaling palusutan yan eh. Yeah? Eh, bakit hindi naka-video all throughout? Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, naka-video all throughout yan. Although, pagka-sensitive matter, minumute. Siyempre, totoo naman, kailangan din naman ganun. I understand and I respect that. Pero, eto, talagang tila, tinatago. Kaya nga, alam nyo, mawawala yung sa tao kung sana merong medical bulletin. Kahit papaano, yung mga taong tunay na nagtatanong. Kasi meron naman talagang nagtatanong at siya nananong. Magkaiba yun, ha? Meron na nagtatanong at siya nagnananong. Ibig sabihin na nagtatanong, talagang gustong malaman ang sagot. Meron naman yung nananong dahil lamang sa gusto lang mag-intriga, ika nga. Ito ho, nagtatanong talaga ang taong bayan. Ano ba ang kalalagayan ng ating Pangulo? Dahil siya ho ang pumipihit. Ngayon nga, may sigalot sa China, tsaka yung Pilipinas, at tsaka sa ating mga mambabatas. Nung tinanong si Yusik Claire, ang ginawa lang niya, nagbasa lang siya. Nagbasa lang siya ng statement from the DFA. In a way, tama. Pero ang ganda nung follow-up question ng isang media doon. Sabi nung media, yes, that's the statement of the DFA, but may we know yung mismong sentiments ng ating presidente, kung ano ba ang masasabi niya dito dahil ito ay siya naman ang chief architect pagdating mo sa foreign policy. So, tinanong siya, di ba? Tinanong si BBM ng ganun. Naku po, walang maisagot si mama. Walang maisagot yung mama. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Walang maisagot yung mama at ang sinasagot niya ngayon, tila, si Yusik Claire, parang bagang lagi niyang itinuturo na lang sa DFA. Ano ibig ko lang sabihin? Yan po ay something na we really have to to think na sandali, is the president okay? Is the president still capable of deciding? Kasi alam nyo, maraming mga desisyon na maaaring maapektuhan kung ang isang tao ay may sakit o may malalang sakit. Lalo na pagka ikaw ay stress out o ikaw Kaya dapat malaman natin, di nga?